Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. At ang salita ay nagkatawang tao upang makapamuhay at makapamayan sa atin. Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang na banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa Diyos sa kaitasan, papuri, papuri sa Diyos sa Diyos sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao, may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, samba ka namin. Kalwalhati ka Hari na langit, Diyos ang pangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, ng Ama.
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sa amin, maawa ka sa amin. Kung ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Puri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawan tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapabuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maikapagkakapuri mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang pag-awit sa galak ng lahat dahil sa pagdating ng tagapagdala ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahil sa galak. Sama-sama silang aawit, makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas. Nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Umawit ng bagong awit, at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hanga, hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan. Walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang nagbayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira iparinig, yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa ating ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili, ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak, at hindi na sa pamamagitan ng mga propeta tulad noon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning
na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay ganun din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo ng ating mga kasalanan, sila'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. At kung paanong higit na di hamak ang kapangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi sa kanino man sa maang anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ang pagkakatawang tao ng salita, taglay ang pag-ibig at katotohanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha na hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanyang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapin ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ng isang tao na nagangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa mga tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao, sa pamamagitan ng anak nila,
ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako'y panganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panatili pong nakatayo ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Merry Christmas po. Merry Pakibati Christmas mga tabi po. natin, Merry Christmas. Merry Christmas po at kita po sila. May natira pa ho ba sa Noche Buena? Meron pa ho ba? Kayo ba'y mamamasko ngayon? Mga kapatid, siguro po, ito naman taon-taong ginagawa na inilalagay po ang aklat na mabuting balita sa misa ng araw ng Pasko sa may sabsaban. Sabi ng isang bata, siguro kaya daw nilalagay yung aklat na mabuting balita sa sabsaban ay para kwentuhan ni Mama Mary ng bedtime stories si Baby Jesus. Yan ang pakiwari ng bata. Siguro para kwentuhan ng bedtime stories ni Mama Mary, si Baby Jesus. Pero anong bedtime stories? Si Lakas at Maganda? Sino pa ba? Si Pinocchio? Cinderella? And Cinderella and the Seven Dwarfs. Tama ba yun? Snow White pala and the Seven Dwarfs. Pero anyway, alam naman natin hindi yun talaga ang dahilan kung bakit nilalagay dahil ang aklat na mabuting balita ay hindi lamang simpleng kwento sa naysay, kundi ito ay naglalaman ng salita ng Diyos, ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ito nilalagay po sa may sabsaban upang bigyang diin ng simbahan na ang salitang ipinapahayag sa misa at ang sanggol, ang imahe ng sanggol na si Jesus na nasa sabsaban ay iisa lamang. Kaya nga sa pambungad na panalita ng ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, ay dito malinaw niyang sinabi na sa simula'y naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao. Pero bakit nagkatawang tao ang salita ng Diyos? Bakit nagkatawang tao ang salita ng Diyos? Ito'y una upang ibalik ang sanlilikha sa Diyos Ama. Gayun din upang bigyang kaliwanagan ang mundo na nababalot ng kadiliman at gayun din ang salita ay nagkatawang tao upang tayo mga tao ay bigyan ng kaganapan ng buhay at makasama ng Diyos sa kaluhatian sa Kanyang kaharian. Ang salita ay nagkatawang tao. Ito yung inasam ni Adan at Eva, pero sa maling
pamamaraan. Ito yung pinahayag sa ating unang pagbasa sa Aklat ni Isaias na liwanag. Ito yung pinahayag ng sulat sa mga Hebreo na kung dati-rati daw po ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, pero ngayon ang Diyos ay nakakausap na o nagsasalita na hindi na sa pamamagitan ng mga propeta, bagkus sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ang salita ay nagkatawang tao. Hindi para mapakinggan lang. Kasi di ba pag tayo nagsasalita, napapakinggan tayo. Kapag mayroon nagsasalita, pinakikinggan natin. Pero hindi lang iyon kung bakit siya nagkatawang tao. Kasi salita na nagkatawang tao, hindi lang para mapakinggan, ito'y upang makapamuhay kasama natin. Upang maakay tayo, upang samahan tayo sa paglalakbay, pabalik sa Ama, at gayon din pabalik sa tamang landas. Ang salita ay nagkatawang tao. Kanina, habang ako'y nakaupo, napansin ko po yung corona. Napansin niyo ho ba? Yung corona. Hindi ko alam kung naiwan lang yan nung kagabi ng panuluyan. Baka sa mga nagpapapicture kagabi, after ng misa, ay yung may hawak ng corona ay nailapag doon. At hindi niya napansin na naiwan na niya. Kaya nung makita ko yan, sabi ko, siguro sinadya na rin. Papaalala rin na itong salita na nagkatawang tao ang siyang haring isinilang. Kumbaga, sanggol pa lang siya, pero sa paglaki niya, sa kanyang ministeryo, sa kanyang pangangaral, sa turo ng simbahan, kikilalanin ang sanggol na ito, hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari. Yung sanggol, kung titignan natin, napakalit yan. Cute. Mamaya ho lapitan nyo. Cute na cute ho siya. Magpa-picture ho kayo mamaya. Pero, habang sanggol pa lang siya, may tinuturo na sa atin. Habang sanggol pa lang yan, may tinuturo na sa atin. At ano yon? Sabi sa Ebanghelyo kagabi, patatagpuan nyo ang sanggol na isisilang na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Yung sabsaban po, alam naman natin kung ano yan. Ito yung lalagyan ng pagkain ng mga hayop. Ito yung lalagyan ng pagkain ng mga hayop. At dyan niya inilagay ng mag-asawang Maria at Jose ang kanilang anak dahil nga walang magpatuloy sa kanila. Ngayon, sabsabang iyan, madalas po, madumi iyan. Yung sabsaban, madalas, madumi iyan. Pero siguro, bago inilapag ni Jose at Maria ang kanilang sanggol, nilinis muna nila yan. Pinunasan, siguro walang available na tubig, pinunasan na lamang nila para sa gayon ay hindi naman ganun kadumi yung paglalagyan ng kanilang anak na si Jesus. Pero tingnan ninyo, nung si Jesus ay pumasok sa kasaysayan ng sangkatauhan, sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, si Maria na tinuturing nating Immaculada Concepcion, walang bahid kasalanan. Kumbaga, yung pinaglagakan ng Diyos na sinapupunan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus ay malinis.
dalisay, walang bahid kasalanan. Malinis, dalisay, walang bahid kasalanan, hindi lang yung mismong sinapupunan na mahal na Birheng Maria, kundi ang mismong si Maria na kanyang ina. Nagmula siya sa napakalinis na lugar, sa kanyang sinapupunan na kanyang ina, nung siya'y inuluwal, saan siya inilagay? Saan siya inilagay? Sa isang maduming sabsaban. Nag-guess po yung point ko. Mula doon sa malinis na pinaglagyan sa kanyang sinapupunan, nung siya ay isinilang, saan siya napunta? Hindi lang sa isang sabsaban, kundi sa isang sabsabang madalas ay marumi. Ano pinapahiwatig nito? Na si Jesus, ang anak ng Diyos, ang isinilang, ay naparito para sa madumi. Para sa madumi. Sino yun? Tayo. Tayo na pinadumi ng kasalanan. Ngayon ay lilinisin niya. Ngayon ay dadalisayin niya. Ngayon ay patatawarin niya. Diba sabi nga sa isang bahagi ng Ebanghelyo, siya'y naparito hindi upang tawagin ang mga banal, kundi para tawagin, hanapin ang mga makasalanan. Tayo mga kapatid, in a way, yung sabsaban ng Panginoon. In a way, tayo ang makabagong sabsaban ng Panginoon na nais niyang linisin, nais niyang mahalin, nais niyang makasama sa kaganapan ng buhay, sa kalulhatian ng buhay. Ang salita ay nagkatawang tao upang makapamahay sa atin, makipamuhay, samahan, yakapin ang bawat isa sa atin. At nawa, kayong Paskong ito, at sa mga susunod pa, sa bawat araw, tandaan natin, mahal tayo ng Diyos, kung kaya tayo sa ating puso, magandang isilang siya para linisin, dalisayin ang bawat isa sa atin. Ang salita'y nagkatawang tao upang tayo ay kanyang samahan at manahan sa ating pagkatao. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lumuhod po ang lahat. Lumuhod po ang lahat.
Tatayo pong lahat. Lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Biret naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa abang mapagmahal na nagsugo sa kanyang bugtong nanak upang sumaatin ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang ibahagi niya sa lahat ang liwanag na dulot ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating bansa, upang ang mga mamamayan, kasama ng mga pinuno, ay magsikap na itaguyod ang liwanag ng katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa o naglalayag sa dagat, upang mapasa kanila ang diwa ng Pasko, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon sa banal na hapag, upang ituring natin ang ating pinagsasaluhang pagkain ay siya ring isinilang sa sabsaban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang walang hanggang liwanag, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Amang nasa langit, binigyan mo kami ng kagalakang ipagdiwang sa araw na ito ang pagsilang ng iyong anak na si Jesus. Pakinggan mo ang aming panalangin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niya marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya nga ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-iibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana, sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahal na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, hanamuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you Peace po. be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalobong ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na panahanin ang salitang nagkatawang tao sa ating puso. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.